Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Optimistic si Finance Secretary Ralph Recto na mas maliwanag ang ekonomiya ng Pilipinas pagsapit ng taong 2025. Ito ay kasunod ng pagpirma ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng mga bagong batas na naglalayong palakasin ang sektor ng turismo, local spending at seguridad ng pagkain. Ang mga batas na ito ay ang Republic Act No. 12079 o ang Value Added Tax Refund Mechanism for Non-Resident Tourists Act at RA No. 12078 o ang amendments to the Agricultural Tarification Act. Ayon kay Recto, ang RA No. 12079 ay magbibigay ng VAT refund sa mga turistang dayuhan sa kanilang mga biniling produkto mula sa mga accredited na tindahan sa bansa kung saan mas makahihikayat ng mga dayuhang turista na gumastos na siyang magpapalakas ng lokal na ekonomiya. Ayon sa datos ng DOF, ang refund system ay maaaring magdala ng karagdagang 2.8 billion pesos hanggang 4 billion pesos naman taon-taon. Habang ang RA No. 12078 ay naglalayong tiyakin ang sapat at abot-kayang supply ng bigas sa bansa at ipatupad ang mga hakbang laban sa manipulasyon ng presyo at hoarding ng bigas. Naniniwala si Recto na ang batas na ito ay mahalagang hakbang upang mapalakas ang ekonomiya, lumikha ng mas maraming trabaho at magbigay ng mas magandang kinabukasan para sa mga Pilipino. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, pumapangalawa naman ang Pilipinas bilang most attractive emerging market for renewable energy investment. Ayon sa Department of Finance o DOF, nakakuhang Pilipinas ng score na 2.65 sa 2024 Climate Scope Report ng Bloomberg NEF o BNEF. Anila, ito ay significant improvement para sa bansa dahil mula sa 4th place, ito ay umakyat sa 2nd place. Nalagpasan din ng score ng bansa ang Asia Pacific Regional Average na 1.94. Ang Climate Scope Report ang nag-aaral ng clean energy progress at market attractiveness ng 110 mga developing countries gamit ang 100 indicators. Nakuha naman ng India ang top spot habang pangatlo ang China na sinundan naman ng Kenya at Romania. Ayon sa Climate Scope, ang investment sa Pilipinas para sa clean energy ay nasa $1.9 million noong 2023 kumpara sa $87.14 million noong 2022. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, plano na ring magbenta ng Nutri-Rice at Sulit Rice sa mga Kadiwa Store ang Department of Agriculture o DA. Ayon kay DA Assistant Secretary Genevieve Guevara, pinag-aaralan na ang dalawang bersyon ng bigas sa halagang 36 hanggang 38 pesos kada kilo. Ang Nutri-Rice aniya ay masustansyang bigas na mababa ang glycemic index habang ang Sulit Rice naman ay broken rice. Pero sabi ni Guevara, hindi pa tiyak kung kailan ito ilulunsad at kailan maibebenta sa mga Kadiwa Store. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa Radyo Pilipinas World Service. Ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.